Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 141. Umalis ang mga chef sakay ng dalawang taxi. Habang pinagmamasdan ng mga taxi na humaharurot paalis, isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa mukha ni Wona. Pagkatapos, kinuha niya ang phone niya at tumawag. Masungit na boses ni Carol ang narinig mula sa telepono. Umalis sila. Oo, Ms. Patterson, magalang na nagulat si Winona. Sige, sundin mo na lang ang plano bukas. Nakuha ko. Ms. Patterson. Kasama niyan. Binaba ni Winona ang tawag. Tumalikod siya at umalis, unti-unting nawawala ang kanyang anyo sa dilim ng gabi. Dumating ang dalawang taxi sa isang hotel makalipas ang 20 minuto. Bumaba sa taxi ang mga chief chef at pumasok. Dumating sila sa room no. 8 sa ika-8 palapag. Kumatok si Roland Bosworth sa pinto nang tumawag siya, Mr. Tambo. Sa isang click, binuksan ni Gerald ang pinto. Pumasok ka. Tumabi si Gerald at sinenyasan ang mga chef na pumasok. Nang makapasok silang lahat ay isinara ni Gerald ang pinto sa likuran niya. Umupo si Jeric sa isang sopa at sinenyasan sila. Pakiusap, suyuan mo. Tumango ang mga chef at umupo. Lumingon si Jeric para tumingin sa kanila at nagtanong, paano ito nangyari? Si Roland, na nakasuot ng dark brown na suit, ay tumango at sinabing, Mr. Agosta, gaya ng hinala mo, si Winona Reese ay isang especially iya na ipinadala sa Evermore Diner ng Gastronova Ventures. Dinala niya kami sa isang private room sa Lunar Cafe. Hindi nagtagal, dumating ang general manager ng Gastronova Ventures na si Ms. Patterson. Hayaan mo akong hulaan, gusto nilang maglagay ka ng mga surot sa pagkain ng Evermore Diner kapag nagluluto ka, di ba? Tanong ni Jeric. Tumango ang mga chef. Galit na nagpatuloy si Roland, talagang kasuklam-suklam ang mga taong iyon mula sa Gastronova Ventures. Alam nila na hindi sila mananalo sa isang head-on competition laban sa Evermore Diner, kaya nagplano sila laban sa amin. Maaari bang maging walang hiya itong si Benjamin Palmer? Nakausap na ni Jeric ang mga chef bago ang appointment nila ni Carol. Sinabi niya sa kanila noon na si Palirhet wanted sa Tender ang Erner Diner Berrigan Glamonos. O lalo na Fermor Ventes ay hari Iders sa Ever Diner. Sinabi ni Silms Harlech noon ho na dumating siya sa pamamagitan ng Soil in Fanweren. Matapos marinig, ang mga cute na ones, lahat ay mas kaunti ang kanilang katapatan kay Camille at nangako na hinding-hindi sila gagawa ng anuman. Camores pinsala. Hanggang one day's science. Then phone u Ilmorta. Doon para sa higit pang tinanong ang mga chef ay kumilos na parang wala silang alam. Samantalang sina Carol Bemamin, at Wins ay walang leya na pinaglalaroan. Nang inakala nilang maaari nilang gawin ang mga pinuno upang sirain ang reputasyon ng Evermore Diner, ang mga chef ay nasa silid ng hotel. Makilala si Galmore sa pamamagitan ng appointment. Napakahusay salamat sa pagligtas sa Evermore Liner mula sa malisyosong pamamaraan ni Benjamin. Hindi napigilan ni Jeric ang kanyang mga papuri. Mahinhin na sagot ni Chetz. Wala lang. Mr. Agosta. Kung hindi dahil sa iyo, nasa baryo pa rin tayo halos hindi natatapos. Makipagkita. Tingnan mo kami kung paano. Kami ay mga chef na kumikita ng higit sa $15,000 sa isang buwan. Labis na umunlad ang ating pamumuhay. Ang Evermore Diner ay isang bagay na aming pinagkakatiwalaan. Gagawin namin ang lahat sa aming makakaya para protektahan ito. Kasabay nito, kinuha ni Roland ang isang bank card mula sa kanyang bulsa at sinabi kay Jeric, ito ang pera ng suhol mula sa general manager ng Gastronova Ventures. Kunin mo. Inilabas din ng 4 na chef ang kanilang mga bank card at inilagay sa tea table sa harap ni Jeric. Sabi nila, Mr. Tambo, ito ang dirty money mula sa Gastronova Ventures. Hindi namin kukunin. Akala nila mabibili nila tayo ng pera. Well, may mga bagay lang na hindi nabibili ng pera. Ang aming konsensya at pagpapahalaga sa sarili. Si Jeric, gayunpaman, isa-isang ibinalik sa kanila ang mga bank card at sinabing, alam kong hindi ka mabibili ng pera. Pero kung isasauli natin ang pera, mas marami lang silang masamang gagawin dito.
Kung tatanggapin natin ito, gumagawa tayo ng mabuting gawa sa pamamagitan ng pagpigil sa kanila na gastusin ito sa masasamang layunin. Natigilan ang mga Thales sa sinabi ni Jerick. Ang paggastos ng kanilang pera ay isang mabuting gawa. Medyo bago yan. Ngunit ito ay may katuturan. Kung ibabalik natin ang perang ito sa mga masasamang tao, ito ay pupunta ako sa pag-aaksaya pa rin, pagbilang nila. Kaya naman, binawi ng Chels ang bank can kay Jerick. Kung wala ng tanong, sundin na lang ang plano bukas, tumingin si Jerick sa mga chef habang sinasabi. Will do, Mr. Agosta, sagot agad ng mga chef. Nagpatuloy si Jerick, okay. Ito ay isang mahabang araw. Bumalik ka at magpahinga ng mabuti. Nagdahilan ng mga chef at lumabas ng kwarto. Iniwan nila si Claude kay Gerald. Para makuha ang mga pinhole mirrors na itinakda namin sa private room ng Lunar Cafe mamaya. Napakamot ng ulo si Gerabil. Kambal ang patay ng gabi. Pumunta si Gerald sa Amar Cafe. Bilang isang martial arts practitioner, walang tigil siyang umakyat sa pribadong silid sa pamamagitan ng bintana at binawi ang mga pinhole camera. Pagkatapos noon ay bumalik na siya sa hotel. Si Jerick ay nakaupo sa sopa, naghihintay kay Gerald. Here, inabot ni Gerald ang mga pinhole camera kay Jerick. Hindi ka naman nahuli, di ba? Tanong ni Jerick. Sagot ni Gerald, Oy. Kung nahuli ako, hindi ako nakatayo dito ngayon. Tigilan mo na ang pagtatanong sa kakayahan ko. Para sa iyong kaalaman, ako ang palaging nagpo-protekta sa iyo. Jerick was relieved. Sa katunayan, ang simpleng gawaing ito ay dapat na isang piraso ng cake para sa isang tulad ni Gerald. Ikinonekta ni Jerick ang mga kamera sa computer at sinimulang suriin ang footage. Ang senaryo ay katulad ng nakita niya sa kanyang God's Eye. Ngumisi si Jerick. Hindi malalaman ni Benjamin na natatalo si Jerick. Hindi malalaman ni Benjamin na may nakaupo sa likod na nanunood sa kanyang ginagawang kalokohan. Nagalit si Gerald matapos mapanood ang footage. Sinabi niya kay Jerick, si Benjamin Palmer at itong pagod na apelyido na Patterson ay napakawalanjiya. Maaari ba nating i-report ito sa pulis ngayong may ebidensya na tayo? Kalmadong sagot ni Jerick, no rush. Umupo ka na lang at manood ng palabas bukas. Sa tanghali kinabukasan, ang negosyo sa Evermore Diner sa Oak Haven ay umuunlad gaya ng dati. Ang 5 chef na nakilala ni Jerick kahapon ay abala sa kusina. Napangiti si Winona, na naghihintay sa mga mesa, nang mapatingin sa punong restaurant. Nang maisip niya ang eksena kung saan naghiyawan at nagsusuka ang mga kumakain pagkatapos kainin ang mga pagkaing may mga surot, naging isang. Gayun din, binayaran ni Ms. Patterson ang isang grupo ng mga mamamahayag upang maghintay sa paligid. Lahat sila ay nasa van na nakaparada sa isang sulok ng kalye na hindi kalayuan sa Evermore Diner. Nang magsimulang gumawa ng eksena ang mga customer, ang mga reporter ay nagmamadaling lumabas ng van upang iulat ang pinakahihintay na iskandalo sa kalinisan ng pagkain. Kabanata 142. Sa opisina sa gusali ng Castrones Ventures. Umupo si Bengan sa malaking chair sa likod ng kanyang mesa, humigop ng isang tasa ng kape na ginawa ni Carol para sa kanya. Handa na ba ang mga mamamahayag? Kumuha ng isa pang balakang si McPatterson Benjamin at tinanong si Carol, na nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Sagot ni Cal, M. Palmer, naghihintay ang mga reporter sa malapit. Goibag by our plan, they will report about it once the. Nagpadala rin si 71 ng mga tao para makipaglokohan sa Evermore Diner. Siguradong magkakagulo sila doon. Sabihin sa magsimula ng live stream. Gusto kong panoorin si Benjamin na tumango ng may kasiyahan. Got it Mr. Palmer, sagot ni Carol. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinext ang mga taong ipinadala niya sa Evermore Diner na nakabalat kayo bilang mga customer at sinabi sa kanila na gusto ni Beam na magsimula sila ng live stream. Samantala ang mga reporter na may dalang microphone at camera ay nagmamasid sa Evermore Diner mula sa van. Bakit ang tagal nito? Oo, gaano pa ba tayo maghihintay? Ano pa ang hinihintay nila? Medyo naiinip ang mga reporter.
Sa sandaling iyon, isang reporter ang tumawag, tingnan mo, ano ang nangyayari doon? Nakatutok ang lahat ng reporter sa van sa front door ng Evermore Diner. Sunod-sunod na lumabas ang mga kainan. Ito ay dapat na ang mga bug sa mga pinggan. Kuhanan tayo ng ilang mga larawan para sa ulat. Pumunta ka. Bumaba sila sa van at nagmamadaling pumunta sa Evermore Diner na may mga mikropono sa kanilang mga kamay at mga kamera sa kanilang mga balikat. Dahil maraming kumakain sa labas ng main entrance, hindi nakapasok ang mga reporter. Kaya naman, nagpasya silang kapanayaman ng mga kumakain. Sir, bakit po kayo aalis? May reporter na huminto sa isang kainan at nagtanong. Sino ka? Bakit mo ako ini-interview? Sinulyapan ng kainan ng reporter at nag-aalalang nagtanong. Nagpeke ng ngiti ang reporter. Kami ay mga reporter mula sa Oakhaven Food Network ngayon, narito kami upang magsagawa ng isang ulat sa mga specialty ng Evermore Diner. Nang marinig iyon, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang kainan. Patuloy niya, specialties ng Evermore Diner, ha? Pag-isipan ko. Napakahirap magdesisyon. Tonic na inumin, inihaw na manok, simpleng pagkain. Magaling silang lahat. Nagtataka ang mukha ng owner doon. Halos hindi niya inisip ang kainan na bumulwak ang tungkol sa napakasarap na pagkain sa Evermore Dance. Isang bagay. Sir, ang sarap naman ng pagkain, bakit aalis kayong lahat? Naputol ang nangyayari sa reporter. May naisip ang kainan at galit na sumagot, tama, we're enjoying our meal there. Ngunit may isang waiter na isang especially iyan na nakatanim sa Evermore Diner ng Gastronova Venturest, sinubukan niyang maglagay ng cockroaches sa aming mga pinggan. Naiwang nalilito ang reporter. Hindi ba siya dapat magreklamo tungkol sa mga issue sa kaligtasan ng pagkain ng Evermore Diner? Paano niya malalaman na ang especially iyan na ipinadala ng Gastronova Ventures ang nagtangkang maglagay ng mga surot sa mga pinggan? Pag-iisip niya. Habang nasa isip ang mga tanong na ito, nagtanong ang reporter, Sir, paano mo nalaman na may especially iya sa Evermore Diner na ipinadala ng Gastronova Ventures? At bakit sa tingin mo ay ang especially iya ang nagtangkang maglagay ng mga bug sa mga pinggan? Hoy! Hindi ko ito ginagawa. Ang proseso ng paggawa ng pagkain ay transparent. Sa dining area, may ilang malalaking screen na nakakonekta sa real-time na monitoring system. Nakikita namin ang lahat ng nangyayari sa kusina. Ang especially iya na iyon ay tahasang naglabas ng isang bag ng mga patay na surot at sinubukan itong ilagay sa aming pagkain. Pero bago pa niya magawa, nahuli siya ng mga chef at pinigilan siya, galit na sagot ng kainan. Tsaka nung nahuli siya, sumigaw siya ng, anong ginagawa mo? Nagkaroon kami ng deal na si MS Patterson mula sa Gastronova Ventures ay nagbigay sa iyo ng mga suhol, tandaan. Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Sinusubukan ng Gastronova Ventures na isabotahe ang negosyo ng Evermore Diner. Paninirang puri yan. Illegal yan. Ang ilang mga customer, malinaw na kasabwat sa especially iyan na iyon, ay naghahanap upang gumawa ng isang eksena kapag siya ay kinuha out. Gusto nilang ilayo ang especially iya, pero pinigilan sila ng ilang empleyado ng Evermore Diner. Nagkaroon ng isang buong kerfuffle na nagaganap. Ayaw naming masaktan. Kaya nga kami umalis eh. With that, naglakad na ang kainan. Laking gulat ng reporter. Hindi umaalis ang mga kumakain dahil may mga kulisap ang mga ulam nila. Umalis sila dahil nakita nila ang especially iya na ipinadala ng Gastronova Ventures na nagtangkang maglagay ng mga surot sa pagkain ng Evermore Diner. Wala sa mga iyon ang nabanggit sa plano. Ang mga mamamahayag ay ipinadala ni Carol, ang pangkalahatang tagapamahala ng Gastronova Ventures. Dumating sila upang magulat tungkol sa mga isyu sa kaligtasan ng pagkain ng Evermore Diner. Iyon ang ibinayad sa kanila ni Carol. Ngayon, ang especially iya na ipinadala ng Gastronova Ventures ay nahuli ng walang kwenta sa Evermore Diner. Ano ang isusulat nila sa kanilang mga ulat? Nabigo ang Gastronova Ventures na subukang isabotahe ang Evermore Diners negosyo. Kaya naman, hindi maisakatuparan ng reporter ang plano na kanilang ginawa noon pa man.
Hindi nagtagal ay nalaman niya na ang lahat ng kainan na kinapanayam ng iba pang mga reporter ay sumusuporta sa Evermore Diner at sinaway ang Gastronova Ventures. Nahihiya ang mga reporter at hindi alam kung dapat nilang ituloy ang kanilang assignment. Gumawa sila ng ilang dahilan, tinapos ang mga panayam, at bumalik sa van. Bago sila makaalis, huminto ang ilang SUV sa Evermore Diner. Nakilala ng mga mamamahayag ang mga logo sa mga SUV. Prime News Network, Infinity Network, Penguin Media, at Virtual Voice. Lahat ay nandito. Ang mga mamamahayag ay sina Street. Nang makita iyon, natigilan ang mga reporter. Nandito ang lahat ng pangunahing media outlet. Lahat sila ay may milyon-milyong regular na mambabasa at manunood. Ang lahat ng mga reporter ay nasa state of shock. Bitbit ang mga mikropono at kamera, lumabas ang mga grupo ng mga reporter mula sa mga SUV at dumungaw sa Evermore Diner. Makalipas ang 10 minuto, sa gitna ng pag-iyak ng mga sirena ng pulis, dumating ang 12 pulis sa Evermore Diner. Pagkatapos, si Winona at ang iba pang empleyado ng Gastronova Ventures ay pinusisan at dinala sa mga sasakyan ng pulisya. Tumabi ang mga kumakain para makapasok sila at nagpalakpakan ng malakas. Lumabas din ang mga reporter mula sa mga pangunahing media outlet at nagsimulang mag-interview sa mga kumakain sa labas. Pagkatapos ng mga panayam ay umalis na ang mga reporter. Bumalik ang mga kumakain sa Evermore Diner at ipinagpatuloy ang kanilang tanghalian. Kaya lang, natapos ang kerfuffle. Ang biglaang ringtone mula sa isang telepono ay bumulaga sa lahat ng mga reporter sa van sa kanilang pagkatulala. Inilabas ng isang reporter ang kanyang telepono at tiningnan ang caller ID. Tumingin siya sa paligid at sinabing, si Ms. Carol Patterson. Ano ang dapat nating sabihin sa kanya? Nagpalitan sila ng tingin, wala talagang ideya. Sabihin mo lang sa kanya ang totoo, chorus nila. Kabanata 143. Bedaher at. Bakit hindi maabot ang tawag sa mga taong ipinadala mo sa Evermore Dear? Ano sa lupa? Ano ang ginawa ng mga reporter senador? Bumaba si Carol Sokat. Ikaw ba ay baboy ramo? Sereng na hindi sinagot ni Carol. May kamay si Bergamen. Carm ang kanyang panloob na strap at nagpasya na sabihin sa kanya kung ano ang nangyari sa Evermore There. Hindi natuloy ang plano ng Mi Palmore. Si Mona at ang iba pang empleyadong pinadala ko ay pawang inaresto ng mga pulis para imbestigahan. In the Airy Network, Penguin Media, at Viral Voice lahat sila. Ang aming pagtatangka sa paninirang puri ay posibleng nahuli sa kamera. Yung binaril ni Benjamin mula sa upuan, galit na galit. Pumapatong sa sahig sa sobrang galit. Tumapon ang code sa buong lupa habang ang tasa ay nabasag sa mga piraso. Nanlaki ang mga mata niya sa galit na tumingin sa isang mabangis na hayop na gustong kainin ang pinito. Malamang na nabigo ang kanyang plano na Sir-on si Evermore Dinner. Ang Andy Network, Pang Media at Virtual Voice lahat ay nag-ulat dito. Upang Foolished Benjamin naisip. Ang mga pangunahing ulat ng media outlet ay sisira sa reputasyon ng Gastronova Ventures. Siguradong pagagalitin at papunahin siya ng kanyang dalawang tiyuhin sa harap ng kanyang lolo. Malamang mapapaalis siya sa pamilya niya. Paano ito nangyari? Nagngangalit si Benjamin habang nakatitig kay Carol. Natakot si Carol sa malagim na ekspresyon sa mukha ni Benjamin. Mr. Palmer. Hindi ko alam. Tinanggap ng mga chef ng Evermore Diner ang aming suhol at nangakong tutulong sila rito. May naisip tuloy si Fies, I got it now. Ito ay dapat na ang Evermore Group. Nagpakita sila ng palabas at hinintay kami. Kunin ang bar. Naikuyom ni Benjamin ang kanyang mga kamao, ang kanyang akals ay namumuti. Nag-aalab ang apoy sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Carol. Nagtaka siya. Bakit hindi niya naisip iyon kahapon? Nakikita niya ang lahat ng mga bagay na ito mula sa nangyari. Get Ken, Benjamin turned kay Carol, itinuro ang pinto. Ang kanyang Brindle Eitingal ay sumisingaw kay Carol. Namutla ang mukha niya sa kaba. Pagkatapos, padabog siyang lumabas ng opisina. Naiwan namang mag-isa si Benjamin sa maluwag na opisina.
Bumagsak siya sa upuan sa kawalan ng pag-asa, na para bang nawala ang kanyang kaluluwa. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Hinawakan niya ito at napatitig sa screen. Nang tingnan niya ang hindi pamilyar na caller ID, palihim niyang kinuha ang telepono. Hello, sino ito? Mr. Palmer, long time no talk. Isang boses ang tumunog mula sa telepono, na kinukutya siya. Ilang segundo lang ay nakilala ni Benjamin ang boses. Matapos alamin kung sino yun ay nanigas ang kanyang katawan sa upuan. Jeric Agosta. Singgal niya sa phone. Oo, ito si Jeric Agosta. At talagang desperado ka na ngayon, di ba? Isang matinding kislap ang sumili sa mga mata ni Benjamin habang siya ay pumitik. Binili mo ang mga chef na iyon sa mas mataas na presyo, hindi ba? Hindi ka nila tinulungan dahil malinis ang konsensya nila. Naghukay ka ng sarili mong libingan, sabi ni Jeric. Oh, talaga? Jeric Agosta, mayroon ka bang ebidensya na magpapatunay na ginawa ko ito? Ang waiter ay mula sa Evermore Diner. Huwag mong isipin na kaya mong ipin iyon sa akin. Ngumisi si Benjamin. Hindi niya akalain na may iniwan siyang ebidensya na maaaring magbalik sa kanya. Hindi pa niya nakilala ng personal ang mga chef ng Evermore Diner. Kahit ratulahin siya ni Winona, walang ebidensyang magpapatunay na siya ang may pukana ng lahat ng ito. Gayun din, si Winona ay isang empleyado na ngayon sa Evermore Diner. Bagamat nabigo ang kanyang plano, nadama pa rin ni Benjamin na makakatakas siya ng hindi nasaktan. Mr. Palmer, medyo confident ka. Nasuri mo na ba ang balita? Buksan mo lang ang TV. Kahit anong channel. Iniuulat nila ang iyong mahusay na gawa ngayon. Napangiti si Jeric. Sa ganoong bahid ng reputasyon ng Gastronova Ventures, sa tingin mo ba ay mapapanatili mo ang iyong posisyon kapag nakita ng iyong lolo ang balita? Nagdilim ang mukha ni Benjamin nang marinig niya iyon, at galit siyang sumagot, Jeric Agosta, kung sa tingin mo ay matatakot mo ako, isipin mo ulit. Kung ganoon, maiwan ko muna kayo para ituloy ito. Dahil doon, ibinaba ni Jeric ang tawag. Inihagis ni Benjamin ang kanyang telepono sa mesa at agad na binuksan ang TV sa kanyang opisina. Ang channel ay naglalaro ng lokal na balita. Nakatayo ang reporter sa dining area ng Evermore Diner, na nagsasabi sa camera. Sa mismong sangay ng Evermore Diner na ito, nasaksihan lang namin ang isang hindi etikal na paninirang puri. Ang karibal nitong restaurant ay nagtanim ng isang undercover na waiter para maglagay ng mga ipis. Dudes oving the smear fractor diners good. Mula noong Evermore 1802 noong isang buwan, kahanga-hanga ang performance nito sa pamamagitan ng mga beer. Ita makabagong natural na pangangalaga sa kalusugan. Nanalo si Serga ng napakaraming kainan sa Oak Haven at naging viral sa buong internet. Sa loob lamang ng isang buwan, ito ay naging pinakamalaking tatak ng catering sa Oklavanee. Gayunpaman, sa katanyagan ay nagdudulot sa kanila ng mga hindi hinihinging pag-atake. Ang nag-iisang karibal ng Evermore Group ay gumamit ng mga ilegal na paraan upang masira ang reputasyon ng Evernote Group. Itinuro ng news reporter si Winona na ibinaba ng mga chef at employer ng Evermore Diner, at ang iba pang mga tao na nakabalat bilang mga kainan na ipinadala ng Gastronova Ventures. Ang waiter na ito na nakauniporme ng Evermore Diner at ang ilang kainan ay pawang ipinadala ng isang kalabang kumpanya. Ang waiter ay maglalagay ng mga surot sa mga pinggan at ibibigay ito sa mga pekeng kainan. Ang mga pekeng kumakain ay magkukunwering may isyu sa kaligtasan ng pagkain at mag-uudyok ng kaguluhan upang sirain ang pampublikong imahe ng Evermore Diner. Nakatanggap kami ng video clip na nagsisilbing conclusive evidence laban sa Gastronova Ventures, ang dating pinakamalaking catering negosyo sa industriya ng pagkain at inumin ng Oak Haven. Susunod, ay play namin ang video kung saan sinuhulan ng Vice President ng Gastronova Ventures, Benjamin Palmer, at General Manager nito, si Carol Patterson, ang mga chef ng Evermore Diner sa Lunar Cafe. Pagkatapos, nagsimulang mag-play ang video. Malinaw na nahuli ng camera ang mga mukha nina Benjamin at Carol. Lahat ng sinabi nila tungkol sa plano nilang paninira sa Evermore Diner ay pinatugtog sa TV. Pinagpawisan si Benjamin.
Ang mga kamay niya. Nanginginig habang hinahawakan ang remote at pinatay ang TV. Hindi siya makapaniwala na nakunan siya ng camera nang naghahatch sila ni Carol ng scheme kasama ang mga chef kahapon. At ngayon, ang footage ay nilalaro sa TV. Pakiramdam niya ay tapos na siya. Natapos din ang Gastronova Ventures. Kabanata 144. Bumagsak si Benjamin sa upuan, nalunod sa takot at kawalan ng pag-asa. Naisip niya, si Jeric Agosta siguro. Ni-record niya ang pakikipag-usap ko kay Carol at ipinadala ito sa media. Hindi ako pwedeng bumaban ng ganito. Hindi. Ayokong ma-expel sa pamilya ko. Ayokong masira ng ganito ang reputasyon ko. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Nagulat siya sa biglang pagtunog ng telepono. Nanginig ang kanyang katawan sa hindi malamang dahilan. Parang ngayon lang siya na-trauma sa tawag ni Jeric. Saglit na nag-alinlangan si Benjamin bago ito pinulot, nanginginig ang mga kamay. Hello, Mr. Palmer, kakapasok lang ng dalawa mong tiyuhin. May dala silang mga tao. Nahigitan na kami at hindi namin sila mapigilan. Nasa kanila ang mga dokumento ng chairman at, sa telepono, nanginginig ang boses ng isang babae. Ito ay ang sekretarya ni Benjamin. I see. Sagot niya. Tapos, binaba na niya. Maya-maya lang ay tinulak ang pinto ng opisina niya. Dalawang gwardya na nakaitim na uniforme at salaming pang-araw ang pumasok, na sinundan ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasot at nakakurbata. Isang batang katulong ang nakatayo sa tabi nila, na may hawak na portfolio. Ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natuwa. Nandito kami para tingnan ka, Benjamin. Sila ay mga tiyuhin ni Benjamin, sina Russell Palmer at Herbert Palmer. Tiningnan sila ni Benjamin sa kanyang matalas na mga mata at nagtanong, hindi ka nandito para tumawa sa harapan ko, di ba? Ngumisi si Russell. Benjamin, anong pinagsasabi mo? Kami ang iyong mga tiyuhin. Hindi namin gagawin iyon. Oo, narinig lang namin na halos sirain mo ang negosyo ng pamilya namin, kaya nandito kami para kunin ang Gastronova Ventures, nakangiting sabi ni Herbert. Kaya ano? Vice-presidente pa rin ako ng Gastronova Ventures. Hindi ako titigil hanggat hindi sinasabi sa akin ni Lolo, sabi ni Benjamin habang nakatitig sa dalawang tiyuhin. Tumango sina Russell at Herbert. Patas na. Ang lolo mo ang may huling say. Pagkatapos, sinenyasan ng dalawa ang batang katulong. Ipakita mo sa kanya ang dokumento. Oo, sagot ng katulong. Pagkatapos, kinuha niya ang isang dokumento mula sa kanyang briefcase at inilagay sa mesa ni Benjamin. Mr. Palmer, nilagdaan na ng chairman ang dokumentong ito. Mangyaring tingnan. Bumaba ang tingin ni Benjamin sa papel. Pagkabasa nito, nasubsob siya sa upuan sa gulat, namumula ang mukha niya. Malinaw na binasa sa dokumento na pinaalis siya ng kanyang lolo sa kumpanya, pinaalis siya sa pamilya, at itinalaga sina Herbert at Russell na pumalit sa Gastronova Venture. Sa dulo ay ang pirma ng kanyang lolo, na ginawang opisyal ang dokumento. Nawala ang lahat kay Benjamin. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Benjamin, nakangising utos ni Russell, mga bantay. Hindi na siya ang vice president ng kumpanyang ito. Paalisan mo siya dito. Oo, Mr. Palmer, sagot ng mga gwardya. Pagkatapos, kinaladkad si Benjamin palabas ng opisina na parang patay. Nang makita siyang dinadala, napangiti sina Russell at Herbert. Nang makalabas ang mga bantay sa gusali, si Benjamin ay itinapon sa lupa. Scran, sinipa ng mga tanod si Benjamin sa kanyang puwitan. Nang makabawi si Benjamin sa pagkataranta, pinalayas na siya sa kumpanya at pinatalsik sa kanyang pamilya. Tumayo siya, tumakbo pabalik sa gate ng kumpanya, at sumigaw, hindi mo maaaring tanggalin ang vice-presidente ng kumpanya. Sa sandaling iyon, itinutok ng isang grupo ng mga reporter ang kanilang mga mikropono at kamera kay Benjamin, na nagpatigil sa kanyang paglalakad. Mr. Palmer, bakit mo sinubukang sirain ang reputasyon ng Evermore Diner? Mr. Palmer, sinabi mo lang bang tinanggal ka sa kumpanya? Mr. Palmer, alam mo ba na ang malisyosong paninirang puri ay isang seryosong krimen? Bakit mo sinasadyang lumabag sa batas?
Napuno ng mga tanong si Benjamin. Pagharap sa mga reporter at camera, malapit na siyang masira. Lumayo ka sa akin. Sigaw niya. Pagkatapos, si Benjamin ay siko ang kanyang paraan sa labas ng kaig ng mga mamamahayag at tumakas sa pinangyarihan. Pero hindi nagpahuli ang mga reporter at hinabol siya. Mr. Palmer, maaari mo bang sagutin ang tanong ko? Mr. Palmer, please tumigil ka na. Mr. Palmer. Sa opisina ni Claire sa New Haven Commercial Plaza, Jerick, Claire. Si Gerald, at ang mga magulang ni Jerick ay nanunood ng TV. Sa TV, ipinakita sa mga imahe si Benjamin na tumatakbo palayo at sumisigaw na parang baliw na may hinahabol na grupo ng mga reporter. Nang makita iyon, nagtawanan ang lahat ng tao sa opisina ni Claire. Naglilingkod sa kanya ang karma, tama ba? Sabi ni Harlan. Oo. How dare he slander our Evermore Diner? Magandang subukan. Binuhat niya ang sarili niyang libingan. Sigaw ni Sofia. Ibinaling ni Claire ang kanyang pangangalaga kay Jerick. Nailigtas mo ang Evermore Diner. Kung hindi dahil sa'yo, magtagumpay sana si Benjamin, at ang restaurant ay magiging magulo ngayon. Sinabi na sa kanya ni Gerald ang ginawa ni Jerick para iligtas ang reputasyon ng Evermore Diner. Alam niyang nag-install si Jerick ng mga pinhole camera sa Lunar Cafe at hiniling niya sa mga chef na magpakita ng palabas sa harap ni Carol at Benjamin. Pagkatapos panoorin ang footage na kinuha ni Jerick sa Lunar Cafe, si Claire ay humila ng ilang mga string at nakipag-ugnayan sa mga pangunahing med outlet sa Oak Haven at ipinadala sa kanila ang footage. Iyon ang dahilan kung bakit nagpakita sa Evermore Diner ngayon ang mga reporter mula sa Infinity Network, Penguin Media, at Virtual Voice. Mahinahong sinabi ni Benjamin kay Claire, hindi ko kayang panoorin si Benjamin na sirain ang negosyo natin, hindi ba? Tumango si Claire. Pagkatapos ng insidenteng ito, lalo siyang naging umaasa kay Jerick. Naniniwala siya na magiging okay ang lahat hanggat nariyan siya. Bigla siyang may naisip at nagtanong, Jerick, paano mo nalaman na susubukan ni Benjamin na suhulan ang mga chef natin sa Lunar Cafe? Sagot ni Jerick. Bueno, binigay siya ng mga tao sa kanyang panig. Ang mga tao sa kanyang panig. Naguguluhan na tanong ni Claire. Nataranta rin ang mga magulang nina Gerald at Jerick. Sumagot si Jerick, oo, sinabi sa akin ng dalawang tiyuhin ni Benjamin ang tungkol sa kanyang plano. Gusto nilang agawin ang negosyo ng pamilya mula sa mga kamay ni Benjamin, kaya inihatid nila ang impormasyon sa aking pintuan. Kaya nakita ko ang maruming tukana ni Benjamin. Sa wakas ay naintindihan ni Claire matapos marinig ang kanyang paliwanag. Ang ama ni Benjamin ay dapat na maging lehitimong kahalili ng kapalaran ng pamilya Palmer. Mula nang mamatay ang kanyang ama, natural na naging Benjamin ang kahalili. Sa labanan sa kapangyarihan, nagpa siya ang kanyang dalawang tiyuhin na itapon siya sa ilalim ng bus. Iyon ay lubos na may katuturan sa mga mata ni Claire. Hindi man lang siya nagduda sa sinabi ni Jerick. Kumbinsido din ang mga magulang nina Gerald at Jerick. Pagtataksil ng mga tiyo, ha? Deserve niya. Nagmura si Sofia. Tama, they deserve to suffer, Jerick echoed. Nakahinga siya ng maluwag ng maisip niya, hindi ako makapaniwala na binili nila ito. Salamat sa pagtakpan para sa akin, mga tiyuhin ni Benjamin. Kabanata 145. Pagkalipas ng 10 araw, sa likod na hardin ng manor ng pamilya Palmer, si Emerson ay nakatayo sa isang pavilion habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, walang ekspresyon. Sa labas ng pavilion, nakaluhod sa lupa sina Herbert at Russell. Iniulat ni Russell kay Emerson, ang kanyang boses na nagagalit, dapat tanggapin ni Benjamin ang buong responsibilidad para sa pagkabangkarote ng Gastronova Ventures. Kinamkam niya ang $100 milyong mula sa mga pondo ng aming kumpanya, pinahirapan ang aming kadena ng kapital na hindi na namin maibabalik ang mga bagay-bagay. Napatingin tuloy si Russell kay Herbert. Binal ika ni Herbert ang isang conspiratorial wink at sinabi kay Emerson, si Tatay, ang general manager ng Gastronova Ventures, si Carol Patterson, ay maaaring magpatotoo tungkol dyan. Nilustay nga ni Benjamin ang mga pondo ng aming kumpanya at inilagay ang pera sa stock market.
Maaari ko siyang tawagan para pumunta dito ngayon. Nakatalikod si Emerson sa dalawa. Sabi niya, no need. Ang Gastronova Ventures ay kalahati ng mga pangunahing asset ng aking pamilya. Wala na. Focus na lang sa iba nating negosyo. Huwag kang magkakamali sa pagkakataong ito. Parehong nagulat sina Russell at Herbert. Hindi sila makapaniwala na hindi sila pinagalitan ni Emerson dahil sa pagkabangkarote ng Gastronova Ventures. Gayunpaman, palihim din silang nakahinga ng maluwag. Ayoko, Dad, agad naman silang sumagot. Ang nawala ay, ngunit ayaw itong pakawalan ni Russell. Tumingin siya kay Emerson at sinabing, Tay, hahayaan na lang ba nating makatakas ang Evermore Group dito? Siyempre hindi. Ang Evermore Group ay nagdulot ng malaking kawalan sa aming pamilyang Palmer. Isipin mo na lang ang sarili mong negosyo sa ngayon. Ako na ang bahala sa paghihiganti. Garalgal ang boses ni Emerson. Oo, Ama. Tumayo sina Herbert at Russell mula sa lupa at umalis sa hardin sa likod. Habang dahan-daang lumingon si Emerson, malamig ang kanyang ekspresyon, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Cooper. Tawag ni Emerson. Agad na lumitaw ang isang figure sa harap ng pavilion. Si Cooper, ang mayordoma ng pamilya Palmer. Same time, itinaas ni Cooper ang kanyang mga kamay kay Emerson at nagtanong, Mr. Palmer, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Cooper, patayin mo na si Jeric Agosta. Huwag mo akong paghintayin. Naikuyom ni Emerson ang kanyang mga kamao at nag-utos sa mahinang boses. Ang Gastronova Ventures, ang pangunahing asset ng pamilyang Palmer, ay nawala sa negosyo ng ganoon din. Sino ang gumawa nito sa pamilya Palmer? Ipinadala ni Emerson si Cooper upang mag-imbestiga. Ito ay walang alinlangan na si Jeric. Nang makita ni Toulman ang higit pang kalahati ng kaguluhan ng pamilya Palmer, kahit isang taong kasing sophistikado ni Emerson ay nagsisimula ng mawalan ng kanyang kamag-anak. Tumingin si Cooper kay Emerson at nagtanong, madali lang ang pagpatay sa kanya, ngunit paano kung malaman ng mga Carters? Wala akong pakialam, patayin mo na lang si Jeric Agosta at ang buong pamilya niya. Ban sa sakit. Lalamunan ng apoy ang lahat ng ebidensya. I'm sure hindi malalaman ng mga Carters, Emerson said habang nakatingin siya kay Cooper ng matalim na tingin. Napaisip si Emerson. Dapat mamatay si Jeric Agosta. 11 hindi niya pinatay si Jeric, ang mga Palmer ay hindi magkakaroon ng araw ng kapayapaan. Oo Malmer, wala akong iiwan na ebidensya. Sagot ni Cooper. Kapag tapos na, ibalik mo si Benjamin. Kung mamatay si Jeric Agosta, tiyak na iisipin ni Denton Carter na ipakasal si Claire Carter kay Benjamin. Oo. Sumagot si G. Palmer Cooper. Huminga ng mahabang buntong hininga si Emerson. Si Wallace ay pinatay ni Marlon Salazar. Sinira ni Benjamin ang Gastronova Ventures. Sunod-sunod na trahedya. Halos madapa si Emerson. Gayunpaman, ang mga patakaran ng pamilya ay itinatag mismo ni Emerson. Hindi niya kayang takpan si Benjamin pagkatapos niyang magdala ng kahihiyan at magdulot ng matinding pagkalugi sa pamilya, kahit na hindi lantaran. Hindi niya kayang makitang nasisira ang kinabukasan ni Benjamin. Kung tutuusin, si Benjamin ang napili niyang kahalili. Gayun din, gusto pa rin ni Emerson na makuha ang mapa ng kayamanan ni Denton. At si Benjamin lang ang makakatulong sa kanya na gawin iyon. Kung mapapangasawa ni Benjamin si Claire, ang pagkuha ng mapa ng kayamanan mula kay Denton ay isang piraso ng cake. Nilingon ni Emerson si Cooper at same time na sinabi, Cooper, may party sa loob ng 5 araw. Lahat ng mga prestihiyosong pamilya sa Oak Haven ay naruroon. Ayokong makita sina Jeric Agosta at Claire Carter sa party na iyon. Mr. Palmer, kakayanin ko ito sa loob ng 2 araw. Kung tama ang oras, aalisin ko si Jeric Agosta ngayong gabi. Hindi ko siya papayagan na makadalaw sa party kasama si Claire Carter. Sabihin kay Benjamin na maghanda para sa party. Doon niya dapat makuha ang puso ni Claire, tumango si Emerson at sinabi. Gumagamit pa rin si Benjamin kay Emerson kahit na siya ay pinatalsik mula sa pamilyang Palmer. Sa makatuwid, si Emerson ay lihim na nagpadala kay Cooper upang ayusin ang mga matutuluyan para kay Benjamin. Oo, Mr. Palmer.
Okay, magtrabaho ka na. Kumaway si Emerson para paalisin si Cooper. With that, umalis na si Cooper. Enjihan isang puting kalimutan, tapos Summit. Isang puting palawid, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Ang lahat ng mayamang Woodwall na tao sa Chockhaven World ay nasa party. Ang bayan ay idinisenyo para sa pinaka-informal na mga pamilya ng Cakehaven upang malutas ang kanilang mga salungatan sa negosyo, upang hayaan ang kanilang mga pregons na makilala ang isa't isa, at maging upang ayusin ang mga merfage para sa kanila. Ang Coal Party na ito ay isa sa mga pinakadakilang okasyon sa Oakhaven. Maraming tao ang gustong gamitin ang pagkakataong ito para makipagkilala sa mga pamilyang iyon. Siyempre, hindi lang ang mga tycoon na iyon at ang kanilang mga kapamilya ang makakadalo sa party na ito. Maaari rin nilang isama ang kanilang mga kaibigan. Ang party na ito ay imbitasyon ng mga normal na tao lang ang hindi makakapasok sa gate ng venue. Walang gustong palampasin ang pagkakataong pag-usapan ang negosyo at makipag-soanlay sa mga pinakamaimpluwensyang pamilya. Natural na ayaw ni Emerson na makaligtaan ito ni Benjamin. Sa opisina ni Claire sa New Haven Commercial Plaza. Nakaupo si Claire sa upuan sa likod ng kanyang mesa, masayang umiinom ng kape at nagbabasa ng dyaryo. Binasa ang headline. Ang Castrenova Ventures ay nagdeklara ng bangkarota. Ang Evermore Group ay naging bagong numero 1 catering business. Knock knock. May kumatok sa pinto ng opisina. Come in, sabi ni Claire habang nakatingala. Pumasok si Jerick at isinara ang pinto sa likuran niya. Pumunta siya sa upuan sa harap ng desk ni Claire at umupo. Pinag-cruise niya ang kanyang mga paa, tumingin kay Claire, at sinabing, "Bakit mo ako tinawag dito, gorgeous?" Inilagay ni Claire ang dyaryo sa mesa at nagtanong, "Nabasa mo na ba ito?" Tumango si Jerick at sumagot, "Oo, nag-pop up ito sa phone ko kaninang umaga." Idineklara ng Gastronova Ventures ang pagkabangkarote. Kinuha ng aming Evermore Group ang higit sa 70% ng merkado sa Oakhaven at naging pinakamalaking catering business sa lungsod. Hindi ka ba masaya para dito? Curious na tumingin si Claire kay Jerick. Parang napakalma niya. Sumagot si Jerick, "Ang pagkatalo sa Gastronova Ventures ay walang anuman ang aming Evermore Diner ay mangibabaw sa catering business ng buong Vane, maging ang buong bansa." Nagulat si Claire. Literal na sinabi ni Jerick ang nasa isip niya. "Jerick, gustong ipagdiwang ng aking lolo ang dakilang tagumpay na ito ng Evermore Group. Nais niyang imbitahan ka at ang iyong pamilya sa hapunan sa ating manor ngayong gabi," sabi ni Claire na may matamis na ngiti sa labi. Ngumiti pabalik si Jerick. "Sure, andito na tayo." Kabanata 146. Alas 8 na ng gabi. Si Jerick ay nagmaneho ng isang Mercedes sa Field Manor kasama ang kanyang mga magulang, kapatid na babae at Gerald Denton. Nakasandal sa isang tungkod, tumayo sa pasukan ng manor upang salubungin ng personal si Jerick at ang kanyang pamilya. Siyempre, nandoon din si Claire at ang kanyang mga magulang. Pagdating nila, magiliw silang tinanggap ni Denton sa mansyon. Isang marangyang hapunan ang inihanda sa dining room. Mangyaring umupo, lahat. Nang makapasok silang lahat sa mansyon, sinabi ni Denton na may maamong ngiti, na wala sa kanyang uso, marangal na min. Sa ngayon, siya ay tulad ng isang ordinaryong magiliw na matanda. Agad na umupo si Jerick at ang kanyang pamilya. Ang mga katulong ay nagbuhos ng isang baso ng alak para sa bawat tao sa silid. Tumingin si Denton kay Jerick at masayang sinabi, "Jerick, hindi ko akalain na napakatalino mo sa pagnenegosyo na kaya mo gawing no. Restaurant brand ang Evermore Diner sa Oakhaven, halika. Hayaan akong mag-propose ng toast sa iyo." With that, itinaas ni Denton ang kanyang baso. Nagulat si Jerick sa narinig ngunit bahagyang nahiya sa papuri. Dali-dali niyang kinuha ang baso niya at sinabi kay Denton, "Mr. Carter, lahat ito ay salamat sa napakahusay na pamamahala ni Claire na ang Evermore Diner ay maaaring maging nol sa Oakhaven." Sumilay ang ngiti sa mukha ni Denton nang marinig niya ito. "Nasabi na sa akin ni Claire na ang natural na healthcare ay isang bagong konsepto na magiging trend sa hinaharap ng food and beverage business. Sinabi niya na ibinigay mo sa kanya ang mungkahing ito,
para makahanap siya ng paraan at makapag-isip ng mga bagong diskarte para sa kinabukasan ng restaurant. Kung hindi, wala siya kung nasaan siya ngayon. At saka, binigyan din ako ni Claire ng mga detalye kung paano mo nasira ang tokana ni Benjamin at pinigilan siyang sirain ang Evermore Diner. Kaya, ikaw ay, walang pag-aalinlangan, ang pinakamalaking kontribusyon sa tagumpay ng Evermore Diner ngayon. Si Jeric ay nawala ng mga salita ng ilang sandali. Sino ang makakaisip na mayroon siyang mata ng Diyos, na nagbigay daan sa kanya upang makita ang mga kaganapan mula sa nakaraan hanggang sa hinaharap, maiwasan ang panganib at samantalahin ang bawat magagamit na pagkakataon. Walang paraan para maihayag niya ang katotohanan, kaya't naitaas na lang niya ang kanyang baso at sinabing, "Nambobola ako, Ginoo, magkasama kaming nagtatag ng Evermore Diner ni Claire. Natutuwa akong may magagawa ako para dito." Tumango si Denton bilang pagsang-ayon, lubos na nasisiyahan na si Jeric ay hindi mayabang at nanatiling mababang profile pagkatapos gumawa ng napakaraming kontribusyon. Nang maisip niyang ikakasal na si Claire kay Jeric sa hinaharap, gumaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos, kinapa ni Denton at Jeric ang kanilang mga baso at ininom ang alak. Susunod, oras na para mag-toast, mag-enjoy sa alak at makipag-chat. Pagkatapos kumain ay pumunta sila sa sala at umupo sa sofa. Ang open beeper Crapburn, word or para sa lahat. A Fire King Sipple test into bed liner at Claire, Land, Jeric Claire, makalipas ang 5 araw, magkakaroon ng sayaw para sa mga tenor sa Taman. Dadalhin ka doon ni na Christopher at Mid-Ants at ipapakilala ang ilang mga core figure at tune na miyembro ng 10 gaikon sa iyong. At this mom cheers in her, Crinfier, hindi napigilan ng kanyang ama, Thad, hindi ka ba pupunta sa party ngayong? Nakangiting sabi ni Dietem. Ngayon o Family V-Chip Company, ito ay umuunlad sa iyong mga kamay. Evermore Group Claire at Silo Note Fronted magkasama ay alas ang naging pinakamalaking Rater Inc. company sa Oak Haven. Lahat kayo ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho, at ako. Considerably na ibalik sa pamamagitan ng iyong pagganap. Pumunta na lang kayo sa party at magsaya. At saka, ang kaliwang paa ko ay sumasakit kamakailan, kaya hindi ako komportable sa paglalakad. Totoong mahusay na namamahala ni Christopher at ng kanyang asawa ang kumpanya ng chip ng kanilang pamilya, at nagtagumpay din si Claire sa kanyang pakikipagsapalaran. Talagang kayang ibigay ni Denton ang negosyo ng pamilya sa kanila at mamuhay ng retiradong buhay. Hindi na nagsalita pa si Christopher at ang kanyang asawa matapos itong marinig. Alam nila na ang problema sa binti ni Denton ay paulit-ulit bawat taon at ang sakit ay hindi mabata. Anyayahan ko ang matandang Mr. Powell upang suriin ang iyong binti sa loob ng ilang araw. Siya ay isang napakatanyag na doktor sa Oak Haven, sinabi Christopher sa kanyang ama na may pag-aalala. Gayunpaman, ikanaway ni Denton ang kanyang kamay at tinanggihan ito, hindi na kailangan. Ilang dekada ng ganito ang binti ko at taon-taon ay nakakaramdam ako ng matinding sakit. Marami na akong pinatingin ng mga doktor, ngunit lumalabas na walang makakapagpagaling sa akin. Kaya kahit na dumating ang matandang Mr. Powell na ito, wala siyang magagawa. Mr. Carter, bakit hindi mo ako hayaang subukan? Baka magamot ko yang paa mo. Sa sandaling ito, isang tiwala na boses ang tumunog, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Natigilan silang lahat. Sa oras na ito, nakangiting sinabi ni Denton, "Salamat sa iyong kabaitan. Ngunit natatakot ako na kahit na ang dakilang manggagamot na Griego na si Hippocrates ay hindi magagamot ang aking binti kung siya ay buhay, pabayaan ka." Pinahahalagahan niya ang mabuting hangarin ni Jeric, ngunit hindi siya naniniwala na mapapagaling ng binatang ito ang kanyang kaliwang binti na pailay ng ilang dekada. Ngunit napatayo na si Jeric sa kanyang kinauupuan. Pumunta siya sa harapan ni Denton at mariing sinabi, "Mr. Carter, ako ay isang mag-aaral mula sa Department of Medicine ng Oak Haven University, majoring sa dry needling, na makakatulong sa sirkulasyon ng dugo at gumaling ng mga malalang sakit. Paano mo malalaman na hindi ito gagana kung hindi mo man lang ako hahayaang subukan?" Nagulat si Denton sa sinabi ni Jeric.
Nakita na niya ang mga sikat na doktor na iyon na umiling lamang at bumantong hininga ng walang magawa sa huli matapos ang kanilang pagkabigo sa paggamot sa kanyang binti. Wala sa kanila ang may paraan para harapin ang baldado niyang binti. Kaya naman, ang pagtitiwala ni Jeric ay naging sorpresa sa kanya. Pero hindi nagtagal ay ngumiti siya. Naisip niya na si Jeric ay napakabata pa para malaman ang kahirapan ng paggamot sa isang malalang sakit. Maaari niyang bigyan ng pagkakataon si Jeric, ngunit ang binatang ito ay malamang na magtatapos sa mga mahuhusay na doktor na iyon. Dahil ayaw niyang mag-asawa, ang damdamin ni Jeric, ipinulupot niya ang kaliwang binti ng pantalon hanggang sa kanyang tuhod. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jeric at sinabi, dahil ang miracle working doctor mula sa Department of Medicine ng Oakhaven University ay nag-iisip na kaya niyang gamutin ang ilang dekada ng sakit, pagkatapos ay filler siya. Halika na. Inaasahan ko na makayanan ko ang sakit sa tulong mo. Si Christopher at ang kanyang asawa. Si Harlan at ang kanyang asawa, pati na rin si Claire Anel Gerald ay nakatingin kay Denton na may pagtataka. Nahirapan silang paniwalaan na hahayaan talaga ni Denton si Jeric na trituhin siya. Isinasaalang-alang na si Jeric ay isang undergraduate medical student pa rin, seryoso silang nag-alinlangan sa kanyang kakayahang gamutin ang isang sakit. Iyon ay wala pa sa kaibuturan ng karamihan sa mga mahuhusay na doktor. Jeric, huwag kang manggulo. Ikaw ay isang estudyante lamang. Paano mo malalaman kung paano gamutin ang isang sakit? Hindi napigilan ni Harlan na sawayin ang kanyang anak. Pagkatapos, humingi siya ng tawad kay Denton, Mr. Carter, bata pa si Jeric at Greenhorn pa rin. Mangyaring huwag isa puso. Dad, hindi ako nanggugulo. Dapat kong gamutin ang binti ni Mr. Carter ngayon. Medyo mapilit si Jeric. Natigilan si Harlan. Nang makita ang kumpiyansa na ekspresyon ni Jeric, hindi niya maiwasang magtaka sa kanyang puso, maaari kayang gamutin talaga ni Jeric ang sakit na ito. Sa oras na ito, inaliw ni Denton si Harlan, huwag kang mag-alala, Mr. Agosta. Anyway, baldado na ang paa ko. Bibigyan ko ng pagkakataon si Jeric. Let's just take it as a last resort. Kabanata 147. Tila may kandila na si Jeric at hindi ito pinansin ni Denton. Kaya hindi na nagsalita pa si Harlan. Ang ibang mga tao sa silid ay sabik na makita kung gaano kagaling si Jeric matapos nilang marinig ang sinabi ni Denton. Kahit na wala silang mataas na inaasahan, magandang tingnan kung paano niya haharapin ang kondisyon. Sa oras na ito, kinuha ni Jeric ang isang maliit na metal box sa kanyang bulsa. Ito ay isang kahon ng mga karayom na kinuha niya mula sa ward ni Graham pagkatapos niyang iligtas si Graham sa Vista Verde. Inilagay niya ang metal box sa mesa at binuksan ito. Sa ilalim ng liwanag, makikita na ang kahon ay puno ng mga karayom na kumikinang sa pilak na liwanag. Lumuhod si Jeric sa harap ni Denton at tumingin sa kaliwang binti nito. Sa sandaling lumiit ang kanyang mga pupil, ang kanyang God's eye ay naging aktibo. Ang balat, laman, at buto ng kaliwang binti ni Denton ay nakalantad sa kanyang paningin. Ang kanyang tingin ay tumagos sa ibabang bahagi ng binti na parang X-ray, at pinagmasdan niya itong mabuti na parang nasa ilalim ng mikroskopyo. Pagkatapos ay natagpuan niya ang problema sa Denton. Tuhod. Nakita ni Jeric na may mga bitek sa kneecap ni Denton. Bagamat gumaling na sila, may mga anino sa paligid. May lason sa tuhod ni Denton. Nakuha ko. Masasabi ni Jeric sa isang sulyap na may nakamamatay na lason sa sirang kneecap ni Denton. Nabalian na noon ang tuhod ni Denton, ngunit kahit matapos ang paggamot, may natitira pa ring lason sa loob. Hindi pa naalis ang lason, na siyang dahilan kung bakit taon-taon ay dumaranas ng matinding pananakit si Denton. Ito rin ang dahilan kung bakit siya pa rin ang Pyle at hindi na makalakad tulad ng mga ordinaryong tao matapos gumaling ang kanyang tuhod. Ayon sa espekulasyon ni Jeric, si Denton ay dapat na internal force martialist, dahil nakaligtas siya ng maraming taon na may lason sa kanyang kneecap. Ginamit niya ang kanyang internal mana para sugpuin ang lason para hindi ito kumalat sa buong katawan niya. Matapos mahanap ang dahilan, gumawa si Jeric ng isang plano.
Kailangan lang niyang ipasok ang mga karayom sa nikap ni Denton at pagkatapos ay iikot ang kanyang mana upang sipsipin ang lason mula sa nikap ni Denton. Sa oras na iyon, mawawala agad ang sakit. Kung wala ang kaagnasan ng lason, makakalakad si Denton ng walang tungkod tulad ng isang ordinaryong tao sa loob ng 2 araw sa karamihan. Habang nasa isip ang planong ito, agad na kumuha ng karayom si Jeric mula sa kahon. Pagkatapos, mangkukulam ng ilaw, ipinasok niya ang Nevedla na kurap Pottercot at ibinalik ito sa hasin. Ito. Tatlong ay undenilative. Kapag kinuha niya ang nidte absent, ito ay may a versity norm isang kakaibang lilam ng PhilArc. Sa isang kisap mata, nagawa na ni C4 ang kanyang trabaho. Wala silang kahit na ang kanyang mga paggalaw malinaw. Ang labis na ikinagulat nila ay biglang umitim ang karayom pagkatapos ng dry needling treatment ni Jeric. Boos! Si Fer at ang kanyang asawa, gayon din si Claire, ay nakakita ng maraming mahuhusay na doktor na tinatrato si Denton ng tuyong karayom. Ngunit hindi pa nila nakitang umitim ang karayom matapos ang paggamot ng mga doktor na iyon. Ito ang unang pagkakataon na nakita nilang naging itim ang karayom na ginagamit para sa tuyong karayom. Naging mas seryoso ang kanilang mga ekspresyon nang hindi nila namamalayan, dahil lahat sila ay mahinang nadama sa sandaling ito na si Jeric ay maaaring talagang makagawa ng isang medikal na himala. Maging ang mga mata ni Denton ay kumislap din na may bakas ng pagkagulat. Tulad ng iba, hindi rin niya nakuhang malinaw ang paraan ng paggamot ni Jeric. Kahit itinutusok ang karayom sa kanyang tuhod ay wala siyang naramdaman. Labis siyang namangha sa high-level na dry needling technique ni Jeric. Kasabay nito, tila sa kanya rin na ang dry needling technique ni Jeric ay medyo naiiba sa mga sikat na doktor na iyon. Isang kislap ng pag-asa ang pumasok sa kanyang isipan. Siguro kaya niya talagang gamutin ang binti ko na ipinagtaka niya. Sumunod, sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat ng naruroon, ipinagpatuloy ni Jeric ang kanyang paggamot, medyo sa estilo ng mahimalang Griyegong manggagamot na si Hippocrates. Mabilis niyang pinulot ang sunod-sunod na karayom sa nakakahilo na bilis. Ipinasok niya ang mga ito sa nikap ni Denton, hinugot at inilagay ang mga ito ng mabilis at maayos. Napakagandang performance. Matapos gamitin ang huling karayom, siya ay tapos na sa dry needling treatment. Pagkatapos ay tumayo siya, huminga ng mahina at sinabi kay Denton, "Mr. Carter, hindi kita binaygo. Nahilam ko na lahat ng problema sa kaliwa mo, Jeg. Ito ay totoo." Nakuha niya ang lahat ng lason mula sa nikap ni Denton gamit ang kanyang mga karayom at mana. Ito ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga karayom ay naging itim pagkatapos ng paggamot. Ang lason ay nasisipsip sa mga karayom. Pagkarinig ng mga salitang iyon, bakas sa mukha ni Denton ang hindi makapaniwala. Sumulyap siya kay Jeric at saka sa mga karayom na nasa mesa. "Sinabi mo na nagawa mong pagalingin ang mga problema sa aking kaliwang legno na nakakaramdam ng anumang sakit." Napatulala niyang tanong. Tumango si Jeric sa kanya at sumagot, "Oo, hindi nasasakit ang kaliwang paa mo in the future. At mula ngayon, hindi mo na kailangang gumamit ng matino enemy maaari kang maglakad ng flexible gaya ng mga Radbury." Sa orihinal, kahit na naalis ni Jeric ang lason sa tuhod ni Denton, walang paraan para makalakad ng normal si Denton. "Pagkatapos ng lahat, kinailangan ko para gumaling ang mga buto." Ngunit inayos din ni Jeric ang may kapansanan sa paggana ng nikap ni Denton kasama ang kanyang lalaki sa panahon ng proseso. Maging ang maliliit na bitik sa nikap ni Denton ay naayos na rin niya. Kaya naman, may kumpiyansa siyang masasabi kay Denton na hindi na niya kailangan ng tungkod. Hindi lang si Denton ang nabigla. Maging ang ibang naruroon ay akala nila ay nagkamali sila ng narinig. Si Denton, na kinailangang maglakad gamit ang tungkod sa loob ng mga dekada, maaari na ba itong itapon? Totoo ba iyon? Si Denton, na sa wakas ay natauhan, dahan-daang tumayo mula sa sofa. Siyempre, hawak pa rin niya ang tungkod. Pagkatapos ay umabant siya ng 2 hakbang. Pagkatapos, tila handa siyang maglakad ng walang tulong ng tungkod. Kaya't inihagis niya ang tungkod sa lupa. Agad na umakbay sina Claire at Christopher sa gilid niya.
Sa ganitong paraan, masusuportahan siya kaagad sakaling mahulog siya. Ngunit si Jeric ay may maluwag na ekspresyon at hindi nag-aalala tungkol doon. Sa oras na ito, si Denton N ginawa ang unang hakbang ng pansamantala, pagkatapos ay isang pangalawang hakbang, pagkatapos ay isang ikatlong hakbang. Bagamat nakapikit pa rin siya pagkatapos ng tatlong hakbang, hindi niya kailangan ang kapasa ngayon, na ikinagulat ni na Christopher at Claire. Pagkatapos ng mga dekada ng buhay gamit ang isang tungkod, sa wakas ay nakalakad na siya ng normal. Sa mga mata ni Christopher at ng kanyang anak na babae, ito ay tulad ng isang himala. Nagpatuloy si Denton sa paglalakad. Sa paglipas ng panahon, huminto na rin siya sa pagkakadapa. Ang kanyang binti, na paylay ng ilang dekada, ay tuluyan ng gumaling. Natigilan si Denton. At gayon din ang iba. Tumingin sila kay Jeric na para bang may tinitingnan silang Diyos. Sa kanilang mga mata, si Jeric ay tulad ng mahimalang Greek physician na si Hippocrates na kayang buhayin ang mga patay. Kabanata 148. Lumapit si Denton kay Jeric na may pagtataka at sinabing, Jeric, hindi ko inaasahan na napakatalino ng iyong medikal na kasanayan. Ikaw ay halos kasing talino ng mahimalang Greek physician na si Hippocrates. Napakaraming magagaling na doktor ang nahirapan ng subukang pagalingin ang kanyang binti. Walang sinuman sa kanila ang makakatulong sa kanya na mawala ang sakit na nagpahirap sa kanya taon-taon. Gayunpaman, hindi lamang inalis ni Jeric ang pananakit ng kanyang binti gamit ang mga karayom, ngunit pinayagan din siyang makalakad ng normal. Malinaw, ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay higit na mahusay kaysa sa mga sikat na doktor. Ngunit nanatiling kalmado si Jeric at sinabi kay Denton, nambobola mo ako. Nakuha ko lang ang lason sa iyong nikap gamit ang mga karayom. Sa sandaling lumabas ang lason, natural na nawala ang sakit sa iyong binti. Naging seryoso ang ekspresyon ni Denton nang hindi niya namamaliin ang mga salitang ito, na tila may naisip siya. Agad na bumagsak ang kanyang mga mata sa 12-dosenang itim na karayom sa ibabaw ng mesa. Mr. Carter, nalason ka na ba dati? Tanong ni Jeric. Masasabi niya sa kanyang ekspresyon na kailangang may magandang kwento tungkol sa kung paano siya nalason. Umupo si Denton sa sofa. Pagkatapos, nagsimulang uminit ang mga mata niya na para bang may naalala siyang matagal nang nangyari. 40 taon na ang nakalilipas, dumating sa Oakhaven ang isang uhaw sa dugo na mamamatay, at maraming inosenteng tao ang naging biktima ng kanyang karahasan. Lahat ng martial arts master sa Oakhaven ay lumabas para harapin siya. Gayunpaman, ang pumatay ay napakabangis na 12-dosenang mga martial arts masters ang namatay sa kanyang mga kamay. Sa huli, nakipaglaban ako sa isang madugong labanan sa kanya buong araw at buong gabi at sa wakas ay napatay ko siya. Pero nasaksak din ako sa tuhod. May lason ang talon niya, kaya pagkatapos kong masaksak, naging paylay ako. Sa lahat ng mga taon na ito, walang sino man ang nakapag-alis ng lason na natitira sa aking tuhod. Habang sinasabi ito, tumingin siya kay Jeric nang may paghanga. Hindi ko akalain na matatanggal mo. Salamat, anak. Iniligtas mo ako sa ilang dekada kong sakit. Si Christopher at ang kanyang asawa, pati na rin si Claire, ay tumingin din kay Jeric na may pasasalamat sa kanilang mga mata. Pagkaalis ng Carter Manor, sinabi ni Everly kay Jeric, na nagmamaneho ng sasakyan pa uwi, napakagaling mo. Pinagaling mo talaga ang binti ni Mr. Carter. Ipinagmamalaki din ni Harlan at ng kanyang asawa ang kanilang anak. Sinabi nila kay Everly, maaari kang pumunta sa Oakhaven University at maging isang mag-aaral na may mahusay na kasanayan sa medikal tulad ng iyong kapatid. Seryosong tumango si Everly at pumayag. Yun ang gagawin ko. Susundan ko ang mga yapak ng aking kapatid at magiging isang mahusay na doktor din. Nang marinig ito ni Jeric, medyo nahiya siya. Paano siya magkakaroon ng napakahusay na kasanayang medikal? Kung hindi lang dahil sa God's eye at mana niya, hindi niya masisipsipan ang lason sa tuhod ni Denton ngayon. Sa makatuwid, siya ay isang normal na medikal na estudyante sa halip na isang henyo. Ang mga kasanayang medikal na mayroon ng kakaibang Griyegong manggagamot na si Hippocrates ay malayo sa kanyang maabot.
Ngunit hindi niya isiniwalat ang alinman sa mga ito, dahil hindi niya dapat sabihin sa sinuman ang tungkol sa kanyang mahiwagang kapangyarihan. Biglang naningkit ang mga mata niya at nanliit ang mga pupils. Tapos, parang may nakita siya. Ang ekspresyon ni Iles ay hindi na mamalayan, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Nagulat siya na may mga hindi imbitadong tao na naghihintay sa kanyang villa. Everly, alam mo ba na magkakaroon ng napakabihirang meteor shower sa hating gabi ngayong gabi? Biglang sabi ni Jerick kay Everly na nakaupo sa backseat. Oo, alam ko. I'm planning to watch it sa villa, agad na sagot ni Everly. Masyadong mababa ang villa namin. Dapat tayong maghanap ng mas mataas na lugar na may magandang tanawin. Paano kung pupunta tayo sa Citadelia Tower, ang pinakamataas na gusali sa Oakhaven? Iminungkahi ni Jerick. Magandang ideya iyan. Bulalas ni Everly. Pagkatapos ay tinanong ni Jerick ang kanyang mga magulang, nanay, tatay, ano sa palagay mo? Sa puntong ito, natural na hindi tutol si Harlan at ang kanyang asawa, kaya sinabi nila, sige. Fair na. Pagkatapos ay tinungo ni Jerick ang lugar na iyon. Ang Citadelia Tower ay matatagpuan sa gitna ng Oakhaven. Wala pang 10 minuto ay nakarating na sila sa Citadelia Hotel. Ang gusaling ito, na higit sa 1,000 talampakan ang taas, ang pinakamataas sa Oakhaven, pinaghalong mga shopping mall, hotel, gusali ng opisina, at apartment. Pagkababa ng sasakyan ay dumiretso sila sa Citadelia Hotel sa 30th floor at kumuha ng 3 deluxe suite. Pagkatapos ay sumakay sila ng elevator papunta sa 50th floor kung saan naroon ang mga deluxe suite. Si Jerick at ang kanyang kapatid na babae ay may hiwalay na luxury suite, habang ang isa ay para sa kanilang mga magulang. Ngunit nagpasya silang panoorin ang meteor shower nang magkasama sa isang silid. Ang mga dingding ng mga luxury suite na nakaharap sa labas ay pawang mga floor-to-ceiling window. Sa makatuwid, maaari silang magkaroon ng napakalawak na tanawin kapag tinatangkilik ang tanawin. Ang sofa sa harap ng mga floor-to-ceiling na bintana ay walang alinlangan na pinakamagandang lugar para panuurin ang kamanghamanghang natural na phenomenon na ito. Ayon sa balita, hindi lalabas ang meteor shower hanggang hating gabi. Pero ngayon, 10 o'clock pa lang ng gabi. Medyo maaga pa naman kaya nanood ng TV ang mga magulang nila. Sa sandaling ito, sinabi ni Jerick sa kanilang mga magulang, hindi pa oras para sa meteor shower. Bababa muna ako sa shopping mall. Inokupahan ng Citadelia Hotel ang ika-30 hanggang ika-50 palapag, at sa ibaba ng ika-30 palapag ay ang shopping mall. Okay. Tumango si Harlan at ang kanyang asawa. Lumabas ng kwarto si Jerick at diretsyong sumakay ng elevator papunta sa unang palapag. Pagkatapos ay naglakad na siya palabas at pinaalis ang kanyang Mercedes. Sa Villa 1 ng Palazzo, mahigit 100 figure ang tahimik na pumasok sa sala. Nagliliwanag ang mga ilaw sa dilim. 100 nakamaskara na lalaking nakaitim ang natano. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa malamig na liwanag. Biglang tumingin ang isa sa kanila na may kulay abong kilay sa isa pang lalaking nakamaskara at sinabing, Cooper, wala sa bahay ang mga taong gusto mong patayin. Hindi kaya nakatanggap sila ng balita at tumakas. Ibinaba ng lalaki ang kanyang maskara, inilantad ang mukha ni Cooper, ang katiwala ng pamilya Palmer. Binalik niya ang tingin sa lalaking may kulay abong kilay at sumagot, imposible iyon. Hindi nila malalaman na gusto namin silang patayin. Bang! Sa sandaling ito, umihip ang hangin. Agad na naramdaman ng mga nanghihimasok na parang may kumikislap. Ngunit wala silang nakitang malinaw. Kumunat ang noo ni Cooper at tumingin sa paligid gamit ang matatalas na mata. Naramdaman mo bang may pumasok ngayon? Tanong niya sa lalaking may kulay abong kilay. Naalerto din ang lalaking may kulay abong kilay at sinabi sa mahinang boses, oo, malamang na may pumasok. Ahem. Ahem. Biglang may 2 ubo ang biglang tumunog sa loob ng kanilang grupo. Agad na umatras ng ilang hakbang si Cooper at ang lalaking may kulay abong kilay. Naghiwa-hiwalay din ang iba pang mga lalaking nakamaskara, at isang tao ang nananatiling hindi gumagalaw sa gitna.
Nakalabas lang ang dalawang mata ng taong ito, na ang natitirang bahagi ng mukha ay natatakpan ng itim na tela. Sa oras na ito, isang malamig na aura ang lumabas sa buong katawan niya. Agad na napagtanto ni Cooper at ng kanyang mga kasama na ang lalaking nakamaskara na ito ay hindi isa sa kanila. Pinaikit ni Cooper ang kanyang mga mata at tinanong ang misteryosong bagong dating na ito sa mahinang boses, "Sino ka?" Kabanata 149. Ang lalaking nakamaskara sa itim ay malamig na tumingin kay Cooper at sinabi sa paos at matandang boses, "Nandito ako para patayin ka." Nang marinig ito, nagkatinginan si Cooper at ang kanyang kapwa na may galit sa kanilang mga mata. Gayunpaman, ang misteryosong lalaking nakamaskara ay tahimik na nagpakita sa kanila. Ang kanyang lakas ay isang hadlang sa kanila. "Damn it!" Nagnganga ang mga ngipi ng kasamahan ni Cooper at sinabing, "Lahat, patayin siya." Dean Cooper, 40 taon na ang nakakaraan, ikaw ang master sa forearm block ng Blackhawks sa Salisbury. Pagkatapos umalis sa Blackhawks, nagsilbi kang housekeeper ng isang mayamang pamilya sa Oakshire. Sa sandaling ito, nagsalita ang misteryosong nakamaskara na nakasuot ng itim na lalaki. Nang marinig ang mga salita ng lalaking ito, parehong nagulat si Cooper at ang kanyang kapwa, dahil kakaunti ang mga tao ang nakakaalam na sila ang mga master sa forearm block ng Blackhawks. Paano ito nalaman ng misteryosong lalaking nakamaskara? Curious kung paano ko nalaman ang totoong pagkatao mo. Ngumisi ang lalaking nakaitim, "Humph, hindi lang alam ko kung sino ka, pero alam ko rin na 20 years ago, pinatay mo lahat ng mayamang pamilyang iyon. Bukod dito, kinuha ninyo ang napakalaking kayamanan mula sa pamilya at itinago ito." Naikuyom ng mahigpit ni Cooper at Dean ang kanilang mga kamao. Ang binanggit ng misteryosong lalaking nakamaskara ay lahat ng nakakahiyang sekreto nila. Sumilay sa kanilang mga mata ang mapangwasak na layunin. 20 taon na ang nakalilipas, pinatay nila ang lahat mula sa mayamang pamilyang iyon at angkinan ang kanilang kayamanan. Akala nila ay lihim na ginawa ang gawaing ito at walang makakaalam nito. Ngayon lang nila napagtanto na may natutunan din pala ito. At lahat ng nakakaalam ng sikreto ay mamamatay. Tumingin si Cooper kay Dean at walang awa na sinabi, "Buddy, patayin natin siya. Kung hindi, hindi na tayo mabubuhay ng payapa." Tumango si Dean. "Pagkatapos mong gumawa ng mga ganitong krimen, gusto mo pa ring mamuhay ng matiwasay. Nakakatawa." Ngumisi ang misteryosong lalaking nakamaskara sa itim. Ang mga mata ni Cooper at Dean ay kumislap sa eskarlata na liwanag. Pareho silang galit na galit sa sukdulan. Biglang may lumitaw na dalawang matalim na punyal sa kanilang mga kamay, at agad silang lumipad palabas. Ang kanilang mga punyal ay parang kidlat, na nakatutok sa misteryosong lalaking nakaitim. Isa itong killing move. Sa isang kisap mata, sasaksakin na nina Cooper at Dean ang misteryosong lalaking nakaitim. Ngunit sa sandaling iyon, mabilis na ginalaw ng lalaking nakamaskara ang kanyang mga palad, na lumikha ng agos ng hangin na kasing lakas ng buhawi. Agad na huminto sa pagsulong ang mga punyal. Pagkatapos, ang mga kamay ng lalaking nakamaskara, na parang hangin, ay bumagsak sa mga palso ni Cooper at Dean. Agad silang nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam. Pagkatapos noon, naramdaman nilang biglang nagpuwersa ang lalaking nakamaskara na nakahawak sa kanilang mga palso. Dumating ang mga tunog ng mga bali ng buto habang sina Cooper at Dean ay nagpakawala ng malungkot na matinis na iyak. Matapos mabali ang kanilang mga palso, ang mga punyal ay nahulog sa lupa. Sa susunod na sandali, binitawan ng lalaking nakamaskara ang kanilang mga palso, at pagkatapos ay biglang tumama ang kanyang mga palad sa kanilang manakor. Pagkatapos ng malaking boom, si Cooper at Dean ay lumipad na parang mga saranggola na may putol na mga kwerdas. Sa isang malakas na putok, nataman nila ang gate ng villa at nahulog sa looban sa labas. Ang iba sa mga nakamaskara na lalaking nakaitim sa sala ay nabigla lahat sa eksenang ito. Sa wakas ay natauhan na sila at sakasabay na inatake ang misteryosong lalaking nakamaskara. Bang! 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 Ang misteryosong lalaking nakamaskara ay kasing bilis ng kidlat, at ang mga anino ng kanyang mga palad ay tila natabunan ang buong parlor.
Sa kanyang gumagalaw na anino ng palad, ang iba pang nakamaskara na mga lalaking nakaitim ay sunod-sunod na napaalis sa villa. Pagkatapos, lahat ng nasa labas na na-knockout sa villa ay tumakas na may matinding pinsala. Matapos makatakas mula sa villa ni Jeric, mabilis silang sumakay sa mga kalapit na sasakyan at nagmamadaling umalis. Sa sala ng villa, hindi hinabol ng misteryosong lalaking nakaitim sina Cooper at Dean. May matalim na liwanag sa kanyang mga mata. Pagkatapos, ibinaba niya ang telang nakatikip sa kanyang mukha, na inihayag ang kanyang hitsura. Siya si Jeric. Pagkatapos umalis sa Citadelia Tower, nagmaneho siya patungo sa Palazzo. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit niya hiniling sa kanyang kapatid na babae at mga magulang na manatili sa Citadelia Tower upang manood ng meteor shower ay dahil natuklasan na niya ang lahat. Nakita ng kanyang Diyos na mata sina Cooper at Dean na naghihintay sa kanila sa kanilang tahanan ng maaga. Para hindi matakot ang kanyang pamilya, bigla niyang iminungkahi na bisitahin nila ang Citadelia Tower para sa meteor shower. Dahil sa kanyang walang katulad na kapangyarihan, sina Cooper at Dean, at iba pang panlabas na puwersang militar ay hindi maaaring makapinsala sa kanyang pamilya. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya na ang labanan ay matakot sa kanila. Para protektahan ang kanyang pamilya, gagawin ni Jeric ang lahat. Matapos mailagay ng ligtas ang kanyang pamilya sa Citadelia Tower, bumalik si Jeric sa Palazzo. Siyempre, para hindi ma-expose ang identity niya, nag-disguise siya bilang lalaking nakamaskara na nakaitim at humarap kay Cooper, Dean at sa iba pa. Sa panahon ng labanan ngayon, hindi lamang napilayan ni Jeric ang kapangyarihan sa kanilang mga core ng mana ngunit malubhang nasugatan din ang kanilang panloob. Mga organo. Masasabing mamamatay sila bago bukas ng umaga. Ang dahilan kung bakit hindi nagpakita ng awa si Jeric ay dahil, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mata ng Diyos, natuklasan niya na sina Cooper, Dean at kanilang gang ay walang konsensya at nakagawa na ng lahat ng uri ng masasamang gawain noon. Ang mga taong ito ay dapat matagal nang napunta sa impyerno. Ipinaghiganti lamang niya ang mga kaluluwang namatay sa kanilang mga kamay. Lumabas si Jeric ng villa at isinara ang pinto. Pagkatapos ay muli niyang itinaas ang maskara sa kanyang mukha at ibinalot ito ng mahigpit, tanging ang kanyang mga mata lang ang napakita. Malinis siyang lumipad palabas ng patio ng villa na parang lawin. Sa susunod na sandali, si Jeric ay nakarating na ng ilang daang metro ang layo, pagkatapos ay sumakay siya sa Mercedes na nakaparada sa isang eskinita at umalis. Ang destinasyon niya sa pagkakataong ito ay hindi Citadelia Tower, kundi ang Palmer Manor. Malinaw na alam na ng kanyang God's Eye na ipinadala ni Emerson si Cooper para paalisin siya. Dahil nakarating na sila sa kanyang pintuan, hindi maaaring pabayaan ni Jeric ang bagay na ito. Aalisin niya ang banta na ito sa kanyang pamilya ngayong gabi, na siyang paraan niya ng pakikitungo sa kanyang mga kaaway. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang pumunta sa Palmer Manor at lubos silang durugan. He had to make sure na hindi na sila magiging threat sa kanya. Huminto ang Mercedes sa isang eskinita ilang daang metro ang layo mula sa Palmer Manor. Ilmore, with his disguise on, lumabas ng sasakyan. Lumipad siya tulad ng isang lawin, direktang nagpuntirya patungo sa Palmer Manor sa distansya. Sa Palmer Manor, tatlong itim na Audis ang kababalik lang. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan niya. Isa-isang lumabas sina Cooper, Dean at iba pa. Puno ng dugo ang kanilang mga bibig, at para silang nasa sobrang sakit, na ikinagulat ng mga bodyguard sa manor. Nagpatuloy si A para tulungan ang mga nasugatan na makalakad papunta sa manor. Sa sala, pabalik-balik si Emerson. Pinangunahan nina Cooper at Dean ang isang grupo ng mga master sa Palazzo para tanggalin ang pamilya ni Jeric. Dapat ay walang problema para sa napakaraming mga master na makitungo kay Jeric. Pero, hindi maipaliwanag na hindi mapalagay si Emerson, na para bang may malaking mangyayari ngayong gabi. Kabanata 150. Tapos nagulat siya sa nakita niya. Nagmula sa pinto si Orc Epps. Sumusuporta kay Cooper at sa iba pa, na NC-insured at may mood sa bibig. Isang bot race at sumusuporta kay Chopper at ang mga Oddwar ang nagulat kay Emerson. Sir,
si Cooper at ang iba ay bumalik na kasama ang natauhan si Emerson at kaagad at sa mga bodyguard, tulungan silang maupo sa sofa ng mabilis. Agad namang tinulungan ng mga bodyguard ang mga taong malubhang nasugatan papunta sa sofa para maupo. Hinikayat ni Emerson ang mga bodyguard. Pumunta ka at tumawag ng doktor. Oo, sagot ng mga Arverel bodyguards at lumabas ng villa ng matinik. Mabilis na lumapit si Emerson kay Cooper na may pagtataka sa mukha at nagtanong, Cooper, anong nangyari? Sino ang nanakit sa iyo ng labis? Samaan daw si Cooper sa sofa na maputlang mukha at puno ng malamig na pawis ang noo. Tila nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na sakit. Mahina niyang sabi, Sir, pumunta kami sa villa ni Jerick, pero wala sila. Nakasalubong namin ang isang misteryosong nakamaskara na lalaking nakaitim. Mukhang alam niya na papatayin namin ang Agosta family. Tapos, inaway namin siya. Ngunit ang antas ng taong ito ay higit pa sa akin at sa aking kapwa. Pareho kaming napilayan ang aming kapangyarihan at ang aming mga organo ay malubhang nasugatan. Lalong nabigla si Emerson. Isang misteryosong lalaking nakamaskara sa itim. Maging sina Cooper at Dean ay walang kalaban-laban para sa lalaki, at napilayan ang kanilang kapangyarihan at malubhang nasugatan ang kanilang mga organo. Ang lalaki ay malinaw na isang martialists na may mas malakas na panloob na puwersa kaysa sa Cooper at Dean, dahil sina Cooper at Dean ay parehong top-notch external force martialists na maaari lamang masaktan ng internal force martialists. Ngunit sino nga ba ang lalaki? Matapos mag-isip ng pabalik-balik, isang posibilidad lang ang maisip ni Emerson. Ang mahiwagang master na ito ay malamang na isang taong ipinadala ng pamilya Carter upang lihim na protektahan si Jerick. Ang pamilyang Carter lang ang makakagawa noon. Cooper, huwag ka nang magsalita at magpahinga ka na. Malapit nang dumating ang doktor, sabi ni Emerson sa kanya. Si Cooper ay sinundan siya sa loob ng 20 taon at siya ang kanyang pinagkakatiwalaang tiwala. Nang makitang siya ay malubhang nasugatan at sa hindi matiis na sakit, si Emerson ay nakadama ng kahabag-habag. Pinisil ni Cooper ang isang masakit na ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Sir, salamat sa pagtrato mo sa akin ng maayos sa nakalipas na 20 taon. Bilang iyong lingkod, ako ay dapat na maglingkod sa iyo habang buhay, ngunit ngayon. Malamang na malapit na akong mamatay. Ngunit nabigo akong tulungan kang alisin si Jerick, at dahil dyan, hinding-hindi ako mapakali. Cooper, huwag kang magsabi ng mga salitang nakakapanlulo mo. Sinong nagsabing mamamatay ka? Hindi ka mamamatay, mabubuhay ka ng maayos, nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Emerson nang pigilan niya si Cooper. Nanginginig ang bathing team ni Sir na isang file gook at lost Teddy. Kinuha ni 16 ang isang kasama ng lalaki sa kanyang pakete at ipinagpalit ito kay Emers, nag-iipon. Beer. Lawrence High, ang aking Eldsbellos apprentice ng marka, Hesks, pagdating sa pagkatapos sa ilang araw live-in top sa kanya. Tinutulungan ka ni Itel na maalis ang Colmore at mag-higanti. Mahirap ang mamatay. Dean at Sariho rin. Isinali ni Emerson ang liham at nakita ang mga salitang nakasulat dito, Torrance Ray, my evilest fellow apprentice. Mataimtim siyang tumango kay Emerson at nagtapos. Cooper, huwag kang mag-alala, iabot ang sulat sa kanya para sigurado. Tsaka kahit hindi kanya nakikita, gagawin ko. Pero, please, promise me na makakaligtas ka. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita, binutukan ni At si Neg sa kanya, ibinuko ni Dean ang kanyang bibig at iniluwa ang isang bibig ng itim na dugo. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa, hindi gumagalaw. Body, pagkakita nito, agad na napasigaw si Cooper sa matinding paghihirap. Ngunit ang kanyang sigaw ay parang apoy sa bagyo, na para bang anumang oras ay maaaring mamatay. Mabilis na bumangon si Emerson at binaliktad si Dean. Sumunod, nakita niya ang isang nakakagulat na eksena. Puno ng dugo ang mukha ni Dean habang nakadilat ang mga mata, na sobrang nakakakilabot. Inabot ni Emerson ang kanyang pulso at nakitang wala. Hindi na kailangang sabihin, patay na si Dean. Sumikip ang mukha ni Emerson.
Kasabay nito, nagsimulang sumigaw ang iba pang nakamaskara at nakaitim na nakasuot ng mga lalaki at bumulwak ang kanilang dugo habang sila ay namatay sa sopa. Agad na napatingin si Emerson kay Cooper, buti na lang nakadilat ang mga mata nito tulad ng kay Dean, at puno rin ng itim na dugo ang bibig nito. Nawalan na rin siya ng buhay. Ang pagkakita nito ay nagbigay kay Emerson ng isang tunay na kulog. Lumapit siya para ipikit ang mga mata ni Cooper at sinabi sa kanya, "Cooper, rest in peace. Ipaghihiganti kita." Pagkatapos, ligtas niyang inilagay sa damit niya ang sulat na ibinigay sa kanya ni Cooper. Sa sandaling ito, tumunog ang mga yabag, at ang ilang mga bodyguard ay nagmamadaling pumasok kasama ang ilang mga doktor. Pero pagpasok nila, lahat sila natigilan. Nakita nilang patay na si Cooper, Dean at ang iba pa sa sofa at sa lupa. Huli na sila. Tiningnan ni Emerson ang gulat na crew at sinabing, dalhin silang lahat sa punerarya at bigyan sila ng maayos na libing. Natauhan ang mga doktor at bodyguard at agad na sumagot, "Opo, sir." Makalipas ang halos 10 minuto, ang mga bangkay ni na Cooper, Dean at iba pa sa sala ay inihatid sa punerarya. Nag-iisang nakatayo si X-person sa sala ng mansyon. Siya, na mukhang mas matanda ng bigla, ay tumingin sa paligid ng pamilyar ngunit kakaibang mansyon, iniisip kung ito pa rin ba ang pamilyang Palmer na pamilyar sa kanya. Ang maluwalhati, maunlad at makapangyarihang pamilyang Palmer. Namatay ang panganay na anak na si Wallace. Ang kanyang apo, na itinuturing niyang pinakamahalagang tao sa kanya, ay ipinatapon mula sa angkan. Ang Gastronova Ventures, ang pangunahing negosyo ng pamilya na itinatag niya, ay nabigo. Ngayon si Cooper, ang kasambahay na nagtrabaho para sa kanya ng higit sa 20 taon, ay namatay sa kanyang harapan. Nakita ni Emerson na gumuho ang pamilya Palmer. Ano ang naging sanhi nito? Sa isip ni Emerson, iisa lang ang sagot, Jerick. Kung hindi dahil sa hitsura ni Jerick at sinira ang plano para sa pamilya Palmer at sa pagsasama ng pamilya Carter sa kasal, hindi sana namatay ang kanyang anak na si Wallace, hindi natapon ang kanyang apo na si Benjamin, hindi si Gastronova Ventures. Bumagsak ng ganoon lang, at hindi sana namatay si Cooper. Ang salarin ng lahat ng mga bagay na ito ay si Jerick. Kumislap ang mga mata sa puot. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Jerick, kailangan kitang patayin gamit ang sarili kong mga kamay." Nang matapos siyang magsalita ay biglang umihip ang hangin mula sa gate. Ang malamig na unos ay bumaon sa mga buto ni Emerson, na naging sanhi ng kanyang panginginig. Tapos, may nakita siyang lalaking nakamaskara na nakaitim na sumulpot sa gate na parang multo. Ang lalaking nakamaskara ay nakatingin kay Emerson na parang kamatayan sa gabi. Hindi niya maiwasang makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. "Mga bantay!" Galit na sigaw ni Emerson. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa mansyon, parang dim-able na kita. Gayunpaman, pagkatapos ng sigawan, hindi na dumagsa ang mga bodyguard sa mansyon. Si Emerson ay may masamang pakiramdam tungkol dito. Hindi na kailangang sumigaw. Patay na lahat ng bodyguard sa mansion. "Walang makapagliligtas sa iyo," sabi ng nakamaskara na lalaking nakaitim sa isang matanda at paos na boses. Siyempre, ang lalaking nakamaskara sa itim ay walang iba kundi si Jerick.